Pinabayaan ako ng asawa ko kahit handa pa siyang mag-divorce kaysa magpahiram ng 500,000 piso para iligtas ang aking sariling ina na mabigat ang karamdaman. 2 buwan pagkatapos, sa libing ng aking ina, malamig na sinabi niya sa akin na umuwi na at magsilbi sa kanyang sariling ina. Kaagad kong ibinunyag ang 2 katotohanang nagpatitigil sa buong pamilya ng asawa ko. Ako, si Carla Reyes, taga Cebu. Ang aking ina ay nagtinda ng gulay sa palengke sa buong buhay niya. Tinipon ang bawat sentimo para mapag-aral ako. Nang makapasa ako sa kolehiyo sa Cebu City, ipinagbili niya ang huling pares ng hikaw na regalo ng kasal para maibayad ang tuition. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi na kung makahanap lang ako ng matatag na trabaho at makakita ng asawang marunong magmahal sa asawa, magiging payapa na ang kanyang puso. Nang ikasal kay Daniel Cruz, naniniwala akong nakamit ko na ang pangarap ng aking ina. Si Daniel noon ay malambot ang ugali, sinasamahan niya ang aking ina sa check-up sa ospital, hawak ang aking kamay sa gitna ng daan, habang nangangako na kahit mahirap o mayaman, hindi niya ako pahihintulutang malungkot. 3 taon ng kasal, 1 anak na babae, na 4 na taong gulang, 1 kondominium na hulugan pa, at sa labas ay sinasabi ng lahat na maswerte ako. Naniniwala rin ako noon hanggang sa gabing itinulak ang aking ina patungo sa intensive care unit. Umuulan ng malakas sa Cebu City ng gabing iyon. Nakaupo ako sa ospital ng cancer, hawak ang papel ng partial payment na nanginginig ang mga kamay ko ng labis na hindi ko ito mabasa. Sinabi ng doktor na ang aking ina ay may advanced na liver cancer at kailangan ng agarang paggamot. Kung maantala pa ng ilang araw, wala ng pagkakataon. Ang kailangang bayaran ng maaga ay 500,000 piso. Tinitingnan ko ang numerong iyon at parang naulap ang aking isipan. Sa aking account ay mahigit 70,000 piso lang ang natitira. Tinawagan ko ang aking kuya, ngunit hindi ako makakonekta. Sa huli, si Daniel na lang ang naisip ko. Nang makauwi ako, halos mag-aalas 11 na ng gabi. Maliwanag pa ang ilaw ng aming kondominium. Nakaupo si Daniel sa sala, may balitang pang-ekonomiya sa telebisyon at nag-scroll sa telepono. Inilagay ko ang medical na record sa mesa, nanginginig ang boses ko. Mahal, kailangan ng mama ko ng operasyon agad. Kailangan magbayad ng 500,000 piso ng maaga sa ospital. Matutulungan mo ba akong mahanap ng paraan? Tumingala si Daniel. Hinihintay ko kung ano ang sasabihin mo, ngunit ang unang sinabi mo pa lang ay kung ilang porsyento ang tsansang maisalba ng mga doktor. Napatay ako ng ilang segundo bago sumagot. Sinabi nila na may pagkakataon pa, kailangan lang gawin agad. Nakahiga ang mama ko sa intensive care unit. Sandal ni Daniel sa upuan, tinitingnan ang tumpok ng mga papel at kalmado ang mukha niya. Carla, ang 500,000 ay malaking halaga. May utang pa tayo sa bangko para sa kondo, may pambayad sa paaralan ng anak natin, at ang sakit ng mama mo ay ganyan kabigat, kung ibuhos natin ang lahat ng pera ay hindi naman tiyak na matagal pa rin. Tinitingnan ko siya, at nalamig ang aking mga palad. Tinatrato mo ang mama ko, na parang negosyo. Kayang-kaya mo bang kalkulahin ang bawat sentimo? Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Ang katotohanan ay kailangan siyang iligtas. At ang katotohanan pa rin ay kailangan ding mabuhay ng pamilya natin. Bumabagsak ang ulan sa labas ng bintana, paulit-ulit na tumatama. Sa aking isipan ay lumabas ang larawan ng aking ina na nagmamaneho ng matagal mula sa probinsya para magdala ng palayok ng bagoong at sako ng bigas para sa amin. Siya mismo ang nag-withdraw ng lahat ng kanyang ipon at ibinigay ang 300,000 para maibili namin ang kondo na ito. Nang mangailangan ng puhunan si Daniel para sa kanyang maliit na negosyo at kulang sa sahod ng mga manggagawa, ipinagbili ng aking ina ang lote sa likod ng bahay para makatulong. Nang panahon na iyon, mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kamay ng aking ina at sinabi, "Mula ngayon, ikaw na ang mama ko." Naniniwala akong tapat siya noon. Umupo ako ng katapat sa kanya, pinipigilan ng luha. "Magpahiram ka sa amin," susulat ako ng promissory note, "babayaran ko ng dahan-dahan, basta maisalba muna ang mama ko."
Ngumiti ng mapait si Daniel. Ibabayad mo saan? 10,000 piso ang sahod mo bawat buwan, halos hindi pa sumasaklaw sa iyong mga pangangailangan kung ibigay natin ang perang iyon para na itong mawala. Ang tiwala at pagmamahal ng mag-asawa, huwag mong gamitin iyon para pilitin ako. Tumayo si Daniel at pumunta sa tabi ng bintana, pagkatapos ay lumingon, malamig ang boses. Kung pipilitin mo akong kunin ang pera ng tahanan para iligtas ang mama mo, magpapaghiwalay na tayo. Hindi ko maaaring payagan na mapababa ang kinabukasan ng ating anak dahil sa isang karamdamang wala ng pag-asa. Naramdaman ko ang bawat salita na parang tumatama sa aking dibdib. 7 taon na tayo magkasamang at sa sandaling ito, habang nakikipaglaban sa buhay ang aking ina, hindi niya nakita rito ang biyen ng asawa niya, hindi rin ang taong tumulong sa kanya sa pagtayo ng kanyang maliit na negosyo. Sa kanyang mga mata, ang aking ina ay isang halaga na hindi sulit bayaran. Marahang nagtanong ako, dahil lang sa 500,000, hayaan mo talagang mamatay ang mama ko? Walang pag-aalangang sumagot siya, wala akong obligasyon sa labas ng pamilya ko. Ang mga katagang iyon ang nagpatayo sa akin. Sa silid na dati ay tirahan ko, malamig na ang tsaa sa mesa, at sa aking puso, may isang bagay na nabasag ng labis na alam kong hindi ko na ito maibabalik sa dati. Nakatayo ako nang walang galaw sa sala, naririnig ang ulan na tumatama sa bintana na parang tinatamaan ng tuwid ang aking puso. Nakatapat pa rin si Daniel sa tabi ng bintana, malamig ang mukha, parang tinanggihan lang niya ang isang deal sa negosyo at hindi isang buhay ng tao. Tinitingnan ko ang lalaking dating nangako, nasasamahan niya ako hanggang katapusan ng buhay, at bigla akong naramdamang kakaiba ang lahat, pati na ang sakit. May ilang pag-aasawa na nabibigo lang dahil sa isang malamig na salita. Yumuko ako para kunin ang tumpok ng medikal na record, natamaan ng gilid ng papel ang dulo ng aking daliri at sumakit. Ngunit ang sakit na iyon ay wala sa katumbas ng naramdaman ko sa dibdib. Itatanong ko sa iyo, ang huling beses magpapahiram ka ba para iligtas ang mama ko? Agad siyang sumagot, isang salita lang, ngunit sapat para patayin ang huling ilusyon ko. Tumango ako ng walang luha, walang iyak pa. Pumunta ako sa kwarto, kinuha ang maliit na maleta, kumuha ng ilang damit, dokumento, passbook, at binuksan ko ang drawer para kunin ang litrato ng aking anak na si Bea. Larawan niya ng 3 taong gulang, ngumingiti na lantad ang 2 dimples. Sa likod ko, lumapit si Daniel. Ano ang ginagawa mo? Pupunta sa ospital. Bakit may maleta? Hindi ako lumingon, dahil hindi na ako sigurado kung pagkatapos ng gabing ito, ang lugar na ito ay tahanan ko pa rin. Mataas na ang boses niya. Carla, huwag kang mag-overreact. Inayos ko ang zipper ng maleta at lumingon sa kanya. Ikaw ang nag-overreact. Ang mama ko ay nasa intensive care unit. Kailangan mong mag-isip para sa kinabukasan ng iyong anak at kailangan kong mag-isip para sa taong nagsilang sa akin. Nanigas ang kanyang mukha. Sakit na ganyan kahit magbuhos ng pera ay hindi malaman kung hanggang kailan. Narinig ko ito at naramdaman ko ang lamig. Ngunit ito'y nagsalita. Ngunit hindi man lang pahintulutan ng iyong mama na mamatay siya doon dahil sa katipiran ng iyong manugang. Masyado kang nagmamahal sa iyong mukha na hindi mo makita ang katotohanan. Namula ang kanyang mukha. Sobra ka na. Natawa ako ng lumuha. Sobra ba? Kasing sobra ba ng paggamit mo ng divorce para piliin ako sa pagitan ng aking sariling ina at ng pera? Ang tanong na iyon ay nag-freeze sa hangin. Nagtinginan kami tulad ng 2 estranyo. Naalala ko noong kasal pa kami, niyakap ni Daniel ang balikat ng aking ina at sinabi na mula noon ay siya na ang kanyang ina rin, at ngayon, ang unang nagputol ng mga salitang iyon ay siya mismo. Hinila ko ang maleta at nang maabot ko na ang hawakan ng pinto, mahigpit na hinawakan ni Daniel ang aking pulso. Sinasabi ko sa iyo, kapag lumabas ka ng pinto na iyan, huwag ka nang magsisi. Lumingon ako. Ang dapat magsisi ay hindi ako. Inalis ko ang kanyang kamay, binuksan ang pinto, at lumabas. Sa likod ko, may tunog ng malakas na itinapon niya sa mesa. Ngunit nang maisara ang pinto, wala na akong nararamdamang takot. Nang makarating sa lobby ng condominium, nadiskubrihan ko
na nanginginig ang aking mga kamay nang labis na hindi ko maintindihan ang aking contact list. Umupo ako sa bench, binuksan ang contacts at hinanap ang numero ng aking kuya. Hindi pa nakakatapos ang 3 ring nang sumagot na si Kuya Nico. "Carla, may nangyari ba?" Sa narinig ko sa boses niya, natigil ang aking lalamunan. "Kuya, nasa ICU na si Mama. Kailangan bayaran ng ospital agad." 2 segundo lang ang katahimikan sa kabilang dulo. "Magkano?" 500,000. "Nasaan ka ngayon?" "Sa lobby ng kondo." "Doon ka muna. Mag-transfer na ako ng 200,000 sa iyo. Ang natitira ay hahanap ako ng paraan." Nginaton ko ang labi. "Kuya," bumaba ang boses niya. "Huwag kang umiyak. Unahin nating ang Mama. Sisiguruhin ko iyon." Hindi pa 1 minuto pagkatapos ng tawag, natunog ang aking telepono notification ng bank na may pumasok na halaga. Tinitingnan ko ang numero na lumabas at nanginginig ang aking mga kamay. Sa sandaling ikinalkula ng aking sariling asawa ang bawat sentimo para mauwi ang kamatayan ng aking ina, ang aking kuya ay nagtanong lang ng isang bagay na kailangan, "Magkano?" Tumawag ako ng taxi papunta sa ospital. Habang naghihintay, natunog muli ang aking telepono. Mensahe ito ni Daniel, "Kung may utak ka pa, bumalik ka na." Tinitingnan ko ang linya na iyon at pinawalan ang screen. Kasabay niyon, huminto ang isang taxi sa harapan ng lobby. Hinila ko ang maleta at mabilis na lumakad sa ulan. Alam ko na mula sa sandaling iyon, hindi lang ang aking ina ang nakikipaglaban sa buhay, ang aking pag-aasawa rin ay nakarating na sa dulo ng kanyang landas. Lumayo ang sasakyan sa gabi at mahigpit kong niyakap ang bag na may record ng ospital sa aking dibdib, tahimik na sinasabi sa sarili ko na kahit anong kabayaran ang kailangan ko, ililigtas ko ang aking ina. Dumating ang taxi sa harapan ng ospital nang malapit ng mag-alauna ng madaling araw. Nagbayad ako at mabilis na hinila ang maleta patungo sa emergency room. Ang pamilyar na amoy ng disinfectant ay sumugod sa aking ilong at nag-ikot ang aking ulo. Ang mahabang puting koridor ay nakalatag tulad ng isang daan na walang katapusan. Ang maliwanag na neon lights ay sumasalamin sa makinis na sahig. Tumakbo ako sa nursing station at ibinigay ang medikal na record sa nurse. "Ate, ako ang pamilya ni Rosario Reyes. Nasa ICU siya." Tiningnan niya ako at binuksan ang folder. "Nag-prepare na ba ang pamilya ng partial payment?" "Magbabayad na ako ngayon." Ibinigay niya sa akin ang payment slip. "Kailangang magbayad ng 300,000 ngayong gabi. Kung hindi, ititigil bukas ng umaga ng doktor ang espesyal na gamot." Mahigpit na kinuha ang papel. Mabuti at nakapag-transfer na si Kuya Nico. Kung huli pa ng ilang oras, hindi ko maisasala kung ano ang maaaring mangyari. Diretsong tumakbo ako sa cashier sa ground floor. Ang beep ng card machine ay tumunog ng isang matigas na tunog. 300,000 piso ang nawala sa account sa loob ng ilang segundo, ngunit kapalit nito ay pagkakataon na mabuhay ng aking ina. Hawak ang resibo. Bumalik ako sa ICU. Nakatayo sa harapan ng makapal na bintang salamin. Nakita ko ang aking ina na nakahiga sa kama nang walang galaw, ang katawan ay payat ng labis na parabang buto at balat na lang. Ang mga tubo ng IV ay nakakalat parang nagtatali sa kanya sa malamig na katre. Inilagay ko ang aking kamay sa salamin, naninigas ang aking lalamunan. "Mama, nandito na si Carla." Hindi ko alam kung narinig niya. Ngunit kahit nakatayo lang doon, hindi na ako naramdamang nag-iisa kahit papaano. Hindi ko siya pinabayaan. Natunog ang aking telepono si Kuya Nico na tumatawag. "Nabayaran mo na ba?" "Nabayaran na." "Magaling. Nasa airport na ako. Bukas ng umaga darating ako." Nagulat ako. "Darating ka rito? Mag-iisa ba kita doon?" Sa mga katagang iyon, muling pumutok ang luha ko. "Kuya, pasensya na." "Pasensya saan? Dahil noong una ay hindi ka nakinig sa akin at naikasal pa rin kay Daniel." Buntong hininga niya. "Tapos na ang lumang kwento. Unahin ng Mama." Umupo ako sa bench sa koridor. Ngayon lang nagsimula ang pangangatal ng katawan ko dahil sa pagod. Mula ng tanghali hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakain at hindi pa nakainom ng tubig, ngunit sa puso ko ay bahagyang gumaan ang pakiramdam.
Hindi na ako nag-iisa sa paglaban. Nang malapit ng 2:00 ng madaling araw, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang isang doktor at mabilis akong tumayo. "Doktor, kumusta na si Mama?" Tiningnan niya ang record at dahan-dahang nagsalita. "Sa ngayon ay matatag ang pasyente, ngunit kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Kailangan pa ng pamilya na maghihanda ng karagdagang 200,000. Tumango ako. "Handa po." Tinitingnan niya ako ng ilang sandali, pagkatapos ay nagtanong, "Nag-iisa ka ba?" Abala ang asawa ko. Pagkatapos sabihin niyon, ako mismo ang naramdamang natigil. Hindi abala, ayaw lang pumarito. Ngunit hindi ko gustong sabihin iyon sa isang estranyo. Tumango ang doktor at nagpatuloy. Umupo ako. Inunan ang likod sa malamig na pader. Bigla na lang lumitaw sa isipan ko ang mukha ni Daniel kanina. Ang malamig na titig na iyon ay parang kutsilyo na nag-ukit sa aking alaala. Hindi ko maiintindihan kung bakit sa loob ng isang gabi, ang taong dating sinasabing iniibig niya, ako ay naging isang ganap na estranyo. Natunog muli ang telepono, ang biyenan kong babae. Tinitingnan ko ang screen ng ilang segundo bago sumagot, "Carla. Narinig ko na pumasok sa ospital ang mama mo." "Opo." Matagal-tagal ang boses niya, puno ng pagkadismaya. "Stage terminal na ang cancer. Bakit pagagastusin? Ang sakit na ganyan." Mahigpit na kinuha ang telepono. "Mama ko iyon, kaya ako ang bahala." "Hindi ko iyan mama, ng asawa ko lang iyan at hindi ko responsibilidad." Tinatamaan ang dibdib ko. "Umuwi ka na at makiusap doon." Sinabi ni Daniel sa akin na nagbabanta kang mag-divorce dahil sa pera, ginagiba mo ang tahanan namin. Ipinid ko ang mga mata. "Mama, gusto kong sabihin sa iyo, kung isang araw ay makarating ka sa ICU tulad ng mama ko, ililigtas ko rin kita." Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang dulo bago naging matigas ang boses niya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ako ng malalim. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Ibinaba ko ang tawag. Nanginginig ang aking kamay, ngunit sa puso ko ay may isang kakaibang pakiramdam. Unang beses sa maraming taon bilang manuhin, naglakas loob akong sabihin ang totoo sa biyenan ko. Sa labas ng koridor, nagsisimula ng magliwanag ang langit. Mahina ang sinag ng araw na sumisinag sa mga kahon ng bintana. Tinitingnan ko ang pinto ng ICU at tahimik na sinabi sa aking sarili na kahit ano pang mangyari pagkatapos, hindi na ako uurong. Dahil mula sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na pamilya ko ay wala na sa kondo, sa 13 palapag na sa likod ng salaming pinto na iyon. Nakaupo ako sa tabi ng malamig na pader sa labas ng ICU. Mahigpit na hawak ang resibo ng bayad na parang isang sagip buhay sa gitna ng mabilis na agos ng tubig. Sa buong gabi ay hindi ako nakatulog, ngunit kakaibang gising ang aking isipan. May mga sandali na kapag pinipigilan ang isang tao hanggang sa dulo, nawawala ang takot at nananatili na lang ang determinasyon. Nang malapit ng 6:00 ng umaga, bumukas ang elevator. Isang lalaki ang tumakbo pabaling sa akin, may hinila pang maleta. Naggusot ang polo, malinaw ang buhok, pula ang mga mata sa pagod. Nang makita ko siya, tumayo ako agad. "Kuya Nico, bakit hindi ka nagsabi ng mas maaga?" Niyakap niya ako ng mahigpit. "Bakit hindi ka nagsabi ng mas maaga?" Hindi ko na napigilan dumating ang luha. Natakot akong makagambala. Hinawakan niya ang aking mga balikat at tiningnan ng mabuti ang aking mukha. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. "Mula noong bata ka hanggang ngayon, ang mga problemang may kinalaman sa iyo ay hindi kailanman nagambala sa akin." Sa mga katagang iyon, parang may natunaw sa loob ng aking dibdib. Lahat ng pighati mula kahapon ay nagsabog sa aking dibdib. "Kuya, hindi ko inakala na ganoon ang sasabihin ni Daniel sa akin." Nanigas ang panga ni Kuya Nico. Ano ang sinabi niya? Ikwinento ko ang lahat ng nangyari kagabi, bawat salita, bawat malamig na tingin ni Daniel, bawat salita ng biyenang babae sa telepono. Nang matapos ko, hindi agad nagsalita si Kuya Nico. Nakita ko lang na natiinik ang kanyang mga kamao. "Sinabi ko sa iyo noon pa." Inilubog ko ang ulo. Alam ko, buntong hininga niya. "Tapos na ang nakaraan. Huwag na tayo magbalik." Tinitingnan ko siya. Ayaw ko na ring bumalik.
Tumango siya. Kung ganoon, kailangan tayong maghanda ng maayos. Hindi pa ako nakakatapos ng tanong nang bumukas ang pinto ng ICU. Tinawag ng nurse ang aking pangalan. Mabilis akong tumakbo. Opo, gumising ng kaunti ang pasyente. Maaari kayong pumasok ng maikli. Nagsuot ako ng protective gown, nagmasker, at pumasok sa kwarto. Malamig ang loob, puno ng tunog ng mga makina. Lumapit ako sa tabi ng kama ng aking ina. Ang kanyang kamay ay tuyot at payat, malamig at magaan ng labis, na natakot akong mahigpit itong hawakan para hindi siya masaktan. Dahan-dahang nagkimkim ang kanyang mga talukap, at pagkatapos ng ilang sandali ay bumukas ang kanyang mga mata. Yumuko ako nang malapit. Mama, nandito si Carla. Matagal siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay dahan-dahang lumipat ang tingin sa maleta sa tabi ng kama. Naintindihan ko kung ano ang tinatanong niya. Dito na si Carla kasama si Mama. Umiling siya ng banayad at gumalaw ang mga labi niya, ngunit walang tunog na lumabas. Yumuko ako nang mas malapit bago marinig ko ang bawat naputol na salita. Huwag magdusa para sa akin. Mahigpit na kinuha ang kanyang kamay, hindi nagdurusa si Carla. Umiling siyang muli. Umuwi ka na. Sa dalawang salitang iyon, tinatamaan ang aking puso na parang may kumukuha. Ang tahanan ko ay narito. Matagal siyang tumingin sa akin at unti-unting nag-ambon ang kanyang mga mata. Alam niya, naintindihan niya na umalis na ako sa kondo na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay kumaway ang nurse na tapos na ang oras. Kailangan ko na palakad. Nang lumabas ako sa ICU, ang mga binti ko ay parang nalusaw. Inalalay ni Kuya Nico na maupuan ako. Ano ang sinabi ng mama? Ikwinento ko. Tahimik siya ng ilang sandali bago magsalita ng dahan-dahan. Mahal na mahal niya si Carla. Tumango ako. Dahil mahal niya ako kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. Binuksan ni Kuya Nico ang kanyang bag at inilabas ang isang tumpok ng papel. Carla, may ipapakita ako sa iyo. Tinanggap ko ito. Ito ay mga photocopy ng bank statement na nasa pangalan ni Daniel Cruz. Kagabi, hiningan ko ng tulong ang isang kaibigan para tingnan ito. Nagulat ako. Tingnan. Para sa ano? Tumingin siya ng tuwid sa aking mga mata. Para sa pera. Tinatamaan ang aking puso ng malakas. Ano ang ibig mong sabihin? Itinuro niya ang isang malaking transaksyon. Noong nakaraang linggo, nag-transfer siya ng mahigit 800,000 para bumili ng bagong sasakyan. Hindi ako makapaniwala. Tumaas siya ng isang pahina. At narito pa ito ang kumpanya niya ay may natanggap na malaking kontrata at ang bonus ay halos 100,000. Tinitingnan ko ang mga numero sa harapan ko habang umiikot ang aking isipan. Kagabi, hindi siya walang pera, ayaw lang niyang ibigay sa akin. Ngunit bakit? Malamig na ngumiti si Kuya Nico. May isa pa. Binuksan niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang litrato. Sa larawan ay nakaupo si Daniel sa isang coffee shop kasama ang isang batang babae. Ang kamay ng babae ay natural na nakalagay sa kanyang kamay. Ang batang ito ay bagong OJT trainee sa kumpanya niya. Tinitingnan ko ang larawan at parang nahulog ang aking puso sa malalim na bangin. Lahat ng gabing sinabi niyang nag-overtime siya, lahat ng beses na isinara niya ang telepono nang hindi sumasagot, lahat ng titig na umiwas nang banggitin ko ang pera para sa gamot ng aking ina, lahat ay may dahilan pala. Tumingin sa akin si Kuya Nico. Carla, tumingala ako. Mag-file na ng annulment. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang desisyon ko na napakalinaw. Mag-file na ako. Hawak ko ang litrato nang matagal nang hindi makapagsalita. Ang lalaki sa litrato ay ang asawa ko, ang taong humawak ng aking kamay sa gitna ng simbahan at nangako na poprotektahan ako habang buhay. At ang batang babae sa tabi niya ay sapat na kabataan para mapaalalahanan ako ng sarili ko 7 taon na ang nakakaraan noong naniniwala pa rin akong ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Inuusad ni Kuya Nico ang upuan nang mas malapit sa akin. Gusto mo pa bang maniwala sa kanya? Umiling ako. Hindi na. Tumango siya. Kung ganoon, kailangang magplano tayo ng maayos. Tinitingnan ko ang litrato
ng huling beses at ibinalik ang telepono sa kanya. Hindi na ako babalik. Dahan-dahang nagsalita si Kuya Nico. Hindi lang ang hindi bumabalik, kailangan mong bawiin ang mga bagay na sayo. Tahimik ako ng ilang sandali. Ngunit si Bea, nandoon pa sa bahay ng lolo at lola niya. Matagal siyang tumingin sa akin, alam ng isang pangungusap na iyon ay sapat para matigil ang aking lalamunan. Mula kagabi hanggang ngayon, ay lagi akong nag-iwas na isipin ang aking anak. Ngunit habang pinigilan ko ang alaala niya, lalo nang lumitaw ng maliwanag ang imahe ng batang babae sa aking isipan. Binuksan ko ang telepono at nag-video call sa bahay. Matagal na ring nang sumagot. Sa screen ay lumabas ang mukha ng aking biyenang babae. Ano ang kailangan mo? Gusto ko pong makausap si Bea. Ang boses niya ay matagal at puno ng pagkadismaya. Natutulog ang bata. 8:00 na ng umaga. Tinitingnan niya ako ng parang sinesersyon. Naaalala mo pa ba na ina ka niya? Umalis ka buong gabing hindi umuwi. Huminga ako ng malalim. Nasa ospital ako kasama ang aking ina. Nagbigay siya ng Ang iyong ina ay responsibilidad mo, si Bea ay anak ng pamilya namin. Ang mga katagang iyon ay nagpalamig sa aking mga kamay. Bakit mo sinabi iyan, Nana? Ang ibig kong sabihin ay kung gusto mong bumalik bilang manuhin, bumalik ka na ngayon. Kung hindi, huwag kang mag-isip ng kukunin mo ang bata. Mahigpit na hinawakan ng telepono. Ina siya, ngunit siya ay may apelyidong Cruz. Ang boses niya ay malamig tulad ng isang hatol. Sa tingin mo ang isang babaeng tumakas ng gabi-gabi ay kaya pa bang mag-alaga ng bata? Hindi agad sumagot, dahil alam ko na kung sumagot ako ngayon ay mabibiyak ang aking tinig. Dahan-dahan akong nagsalita. Susunduin ko si Bea. Ngumisi siya. Subukan mo. Naputol ang tawag. Nagdim ang screen. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ng aking telepono at nakakita ng isang babaeng kakaiba. Pula ang mga mata, magulo ang buhok, ngunit hindi na malambot ang titig ng mga mata tulad ng dati. Nilagyan ni Kuya Nico ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi siya papayag na sunduin mo si Bea. Tumango ako. Alam ko kaya kailangan kong maghanda. Maghanda para saan? Tumingin siya ng tuwid sa aking mga mata. Para sa legal na proseso. Naintindihan ko ang ibig niya. Sabihin. Wala nang pasilang pabalik. Sa tamang oras na iyon, natunog ang aking telepono, si Daniel na tumatawag. Tinitingnan ko ang screen ng ilang segundo bago pinatay ang tawag. Agad na dumating ang susunod na mensahe. Nasaan si Bea? Hindi ako sumagot. Ang susunod na mensahe ay dumating ng mas mabilis. Ibalik mo na agad ang bata. Nananatili pa rin akong tahimik. Ikatlong mensahe. Carla, huwag na nating palalaon pa ang lahat. Tinitingnan ko ang mga linya at napangiti ng mapait. Alam ko na nagsisimula na siyang matakot. Hindi matakot para sa bata, matakot na mawala ang kontrol. Umalis na ang sasakyan sa pamilyar na daan patungo sa highway. Hawak ni Bea ang aking kamay mula sa likod. Mama, uuwi tayo sa ating tahanan? Lumingon ako sa anak. Nasaan ang tahanan natin? Doon tayo titira. Tinitingnan niya ako ng ilang sandali at pagkatapos ay tumango na parang naintindihan. Dahan-dahang nagmaneho si Kuya Nico. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya. Carla, dirihin mo ba si Bea diretso sa ospital? Tumango ako. Gusto kong makita ng Bea ang kanyang lola. Wala na siyang sinabi pa. Alam niya ang ibig sabihin. Mga 1 oras pagkatapos ay nakarating na kami sa ospital. Nang pumasok kami sa pamilyar na koridor, mahigpit na hinawakan ni Bea ang aking kamay. Mama, bakit masangsang dito? Ospital ito. Nandito ang Lola Rosario? Aw, tahimik si Bea. Napansin kong lalo pang mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Nang makarating sa harapan ng pinto ng ICU, huminto ako. Lumuhod ako sa harapan ng aking anak. Papasok ka ba para bisitahin ang lola, ha? Tinitingnan niya ako. May sakit ba ang lola? Nilunok ko ang luha. Mayroon. Tumango si Bea ng seryoso. Hawakan ko ang kamay ng lola. Nagsuot ako ng protective gown para sa anak at pagkatapos ay pumasok kami. Nang makarating sa tabi ng kama ng aking ina, dahan-dahan ko siyang tinawag. Napakabagal na nagbukas ang mga mata ng aking ina. Malabo ang kanyang titig ngunit nakilala niya pa rin ako.
Nang makita niya si Bea na nakatayo sa tabi ko, bigla ring nagnining ang kanyang mga mata. Lola naman. Dahan-dahang tinawag ng bata, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng aking ina. Bisita si Bea. Nakita ko na unti-unting nag-ambon ang sulok ng mga mata ng aking ina. Ang tuyot at payat na kamay niya ay natinag nang humawak ito sa kamay ni Bea. Yumuko ako ng malapit. Mama, heto na si Bea. Tinitingnan ng aking ina si Bea. Gumalaw ang mga labi niya, ngunit walang tumod na lumabas. Yumuko ako para marinig ng mas malinaw. Sabi niya, huwag mag-away. Tinatamaan ang aking puso. Mama, nasa piling na ni Bea si Carla. Dahan-dahang nanginig ang sulok ng kanyang mga mata. Alam ko na naintindihan niya. Yumuko si Bea ng mas malapit sa Lola. Lola, gumaling ka na ha. Ang kamay ng aking ina ay bahagyang nanginig. Hindi ko alam kung sakit o emosyon, ngunit alam ko na iyon ang pinaka-inaabangan ng aking ina sa sandaling iyon. Nang lumabas kami ng ICU, mahigpit na hinawakan ni Bea ang aking kamay. Mama, bakit napayat na si Lola? Tumango ako. Oo, gusto ko pong doon kasama ang Lola. Yumuko ako at niyakap ang anak. Gusto rin namin. Sa tamang oras na iyon, muli na namang natunog ang aking telepono, hindi kilalang numero. Sinagot ko ang tawag. Hello? Lumabas ang boses ng isang lalaki. Si Carla ba iyan? Ito ay mula sa family court. Ang iyong asawa ay nagsumite ng petisyon para pansamantalang pigilan kang dalhin sa labas ang bata. Natigilan ako sa pagkatayo. Ano ang sinabi ninyo? Itinuturing niya na dinala mo ang bata nang walang pahintulot. Malakas na humadlang ang aking puso. Inaako niya, naiintindihan ko po iyan. Ngunit kailangan mo na maging handa para makipagtulungan sa korte. Ibinaba ko ang tawag, nanginginig ang aking mga kamay. Tumingin si Kuya Nico sa akin. May nangyari ba? Dahan-dahan akong nagsalita. Nagsumite na siya ng petisyon. Agad siyang tumayo. Kung ganoon, mas dapat na tayong kumilos ng mas mabilis. Tinitingnan ko ang pinto ng ICU kung saan nakahiga ang aking ina. Pagkatapos ay tiningnan ko si Bea na humahawak sa aking kamay. Alam ko na ang labanan na ito ay nagsimula na. Matapos ang tawag mula sa korte, matagal akong nakatayo sa gitna ng koridor ng ospital nang walang galaw. Si Bea ay humahawak pa rin sa aking kamay at si Kuya Nico ay nakatingin sa akin habang naghihintay ng sagot. Alam ko na mula sa sandaling iyon, lahat ng bagay ay lumipat na sa ibang antas. Hindi na ito simpleng pagtatalo ng pamilya, kundi isang tunay na legal na labanan. Kuya, nagsumite siya ng restraining order, kinuha niya si Bea mula sa akin. Nanigas ang mukha ni Kuya Nico. Ganoon kabilis? Tumango ako. Malamang ay inihanda na niya ito ng maaga. Mahigpit na ginakos ang kanyang mga kamao. Kailangan nating makuha ang abogado agad. Tinitingnan ko ang pinto ng ICU ng isang beses pa. Alam ko na naroroon pa ang aking ina at hindi rin ako maaaring mag-atubili pa. Ngayong hapon tayo pumunta. Tumango si Kuya Nico. Oo, inilabas ko si Bea sa waiting area. Naupo ng maayos ang bata sa tabi ko, hawak ang maliit na manika na dala mula sa tahanan ng lolo at lola niya. Tinitingnan ko ang aking anak at sumakit ang aking puso. Masyadong bata si Bea para maunawaan ang nangyayari, ngunit nandoon siya sa gitna ng labanan ng mga matatanda. Mama, nagagalit ba ang Lola Rosario sa akin? Napatigil ako ng ilang segundo. Hindi, sinabi ng Lola na sundin mo ang sinabi ng nana. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ng bata. Kailangan lang ng Bea na sundin ang sinabi ng mama. Tumango si Bea ng napakamaayos. Bumalik si Kuya Nico na may dalang 2 tasa ng mainit na gatas. Ibigay mo ito sa bata. Tinanggap ko at ibinigay sa anak. Inumin mo ito. Hawak ni Bea ang tasa gamit ang 2 maliliit na kamay. Dahan-dahang uminom. Tinitingnan ko ang anak nang kumukulo sa aking puso, ang isang pakiramdam na halo ng pagmamahal at lungkot. Sa tamang oras na iyon, natunog ang aking telepono. Ito ay si Attorney Marco Reyes. Carla, ito si Attorney Marco. Nakatanggap na ako ng impormasyon na nagsumite ang kabilang panig ng kaso sa korte. Alam ko na po. Mabilis siyang nagsalita.
Ngayong hapon pumunta ka sa opisina ko. Po, maghahanda ako ng mga dokumento. Huminga ako ng bahagyang gaan. Maraming salamat. Matapos ibaba ang tawag, lumingon ako kay Kuya Nico. Ngayong hapon makikipagkita tayo sa abogado. Tumango siya. Sasama ako sa iyo. Nang mga 1:00 ng hapon, umalis na kami sa ospital. Pinabigyan ko ang nurse ng numero ko para tawagan kung may pagbabago ang aking ina. Bago umalis, matagal akong nakatayo sa harapan ng pinto ng ICU. Alam ko na mula ngayon, ang bawat desisyon ko ay makaaapekto sa aking ina at sa aking anak. Nang makarating ang sasakyan sa opisina ng abogado, nagsimulang bumagsak ang ulan. Ang biglaang ulan ng Hunyo ay malakas at mabigat na bumabagsak sa lungsod. Pumasok ako sa silid ng trabaho at malamig pa rin ang aking mga kamay. Nakahanda na si Attorney Marco. Carla, narito ka na. Po, itinulak niya ang isang tumpok ng papel sa akin. Ang kabilang panig ay humiling sa korte na limitahan ang kakayahan mong dalhin ang bata sa labas ng kanilang lugar ng tirahan dahil sinasabing wala kang matatag na kondisyon. Agad akong nagtanong, ano ang gagawin ko? Tumingin siya sa akin ng napakakalmado. Patunayan mo lang ang kabaligtaran. Papatunayan paano? Sa pamamagitan ng iyong kita, tirahan, at ebidensya ng hindi angkop na gawin ng kabilang panig. Nagtanong si Kuya Nico. Halimbawa, sumagot si Attorney Marco. Halimbawa ang pagtanggi niyang tulungan ang pamilya ng asawa sa emergency o may palatandaan ng paglipat ng ari-arian. Mahigpit na hinawakan ng mga kamay. Mayroon akong lahat ng iyon. Tumango siya. Napakagaling. Binuksan niya ang isa pang tumpok ng papel. May isang mahalagang bagay pa. Tinitingnan ko siya. Ano iyon? Maghanda ka sa katotohanan. Tahimik akong nagtanong. Maghanda para sa ano? Tumingin siya ng tuwid sa aking mga mata. Maaaring humiling ang kabilang panig ng full custody ng anak. Tinatamaan ang aking puso ng matindi. Alam ko, nagpatuloy siya. Ngunit mayroon kang kalamangan. Ano iyon? Bata pa ang anak at ikaw ang direktang nag-aalaga sa kanya. Tinitingnan ko si Bea na nakaupo sa gilid at kumukulo sa aking puso ang isang napakamatibay na determinasyon. Hindi ko pahihintulutang mawala ang aking anak. Tumango si Attorney Marco. Kung ganoon magsimula na tayo. Ibinigay niya sa akin ang papel. Pirmahan mo dito. Kumuha ako ng ballpen, nanginginig ang aking kamay, ngunit malinaw ang aking sulat. Nang mapirmahan, alam ko na opisyal na akong pumasok sa legal na labanan na walang pasilang pabalik. Sa labas ng bintang salamin, patuloy na bumabagsak ang ulan, ngunit sa aking puso ay mas maliwanag ang pakiramdam kaysa dati. Matapos pirmahan ang papel ng pagtugon sa opisina ni Attorney Marco, lumabas ako sa koridor ng bahagyang nanginginig pa rin. Ang papel na iyon na napirmahan ko ay hindi lang isang legal na proseso, parang isang maliwanag na hangganan sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Alam ko na mula ngayon, hindi na ako ang babaeng nagtitimpi sa loob ng kondominium sa ika-13 palapag. Kasabay ko sa pagbaba ni Kuya Nico patungo sa parking area. Okay ka ba? Tumango ako. Okay. Tinitingnan niya ako ng ilang sandali. Mula ngayon, kailangan kang maging mas matibay. Naintindihan ko na patagal ko ng kahinaan. Bumalik kami sa ospital ng hapon ring iyon. Nang pumasok kami sa pamilyar na koridor, nakita ko ang nurse na nakatayo sa harapan ng ICU na naghihintay sa akin. Carla, malakas na humadlang ang aking puso. Opo, gumising ang pasyente. Kaagad kong kinuha si Bea at mabilis na tumakbo sa tabi. Matapos magsuot ng protective gown, pumasok ako sa kwarto. Nakahiga ang aking ina sa kama, mahina ang tingin, ngunit mas malinaw na kaysa kahapon. Mama, tinitingnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay bahagyang kumukurap. Nang makita niya si Bea na nakatayo sa tabi ko, bigla ring nagnining ang kanyang mga mata. Lola naman, dahan-dahan na tinawag ng bata. Yumuko ako ng malapit. Mama, inuwi na si Bea. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Yumuko ako para marinig, huwag mag-divorce. Tinatamaan ang aking puso ng matindi. Mama, matagal siyang tumingin sa akin, halo ang pag-aalala at pagmamahal sa kanyang titig. Bata ka pa
at maliit pa ang iyong anak. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, ngunit hindi na ako makayanan pang mabuhay ng ganoon. Tahimik siya. Isang luha ang dumating sa sulok ng kanyang mata. Alam ko na naintindihan niya, ngunit nag-aalala pa rin siya para sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Bea ang kamay ng lola. Lola Rosario, gumaling ka na ha. Bahagyang tumango ang aking ina. Kumaway ang nurse na tapos na ang oras. Kailangan ko na lumabas. Nang matanggal ang aking maskara, nadiskubrihan ko na basa na pala ng luha ang buong mukha ko. Naghihintay si Kuya Nico. Ano ang sinabi ng mama? Ikwinento ko. Buntong hininga niya. Ganoon palagi ang mama. Tumango ako, ngunit nagdesisyon na ako. Tinitingnan niya ako. Pagkatapos ay nagsalita ng may katibayan, nasa tabi mo ako. Sa tamang oras na iyon, natunog ang aking telepono. Si Daniel na tumatawag. Tinitingnan ko ang screen ng ilang segundo bago pa rin sinagot. Hello. Mas malalim ang kanyang boses kaysa dati. Carla, nasaan ka? Sa ospital. Papunta ako ngayon. Napatigil ako. Para sa ano? Gusto kong makipag-usap. Hindi pa ako nakakasagot ay ibinaba na niya ang tawag. Mga 20 minuto pagkatapos, nakita ko siyang lumitaw sa dulo ng koridor. Maayos pa rin ang polo niya, ngunit hindi na ganoon kalamig ang kanyang titig tulad dati. Mabilis siyang lumakad pabaling sa akin. Carla, nakatayo akong walang galaw. Naparito ka para bisitahin ang mama ko. Tumango siya. Oo, tinitingnan ko siya ng ilang segundo. Hindi mo na kailangan gawin iyon. Buntong hininga niya. Gusto ko. Tahimik ako, hindi ko alam kung magtitiwala o magdududa pa. Lumingon siya kay Bea. Hija. Tinitingnan ng bata siya, pagkatapos ay lumingon sa akin. Ama. Yumuko siya para yakakin ang bata. Namiss ka ba ng ama si Bea? Tumango si Bea. Tumayo siya at tumingin sa akin. Carla, pasensya na. Ang mga katagang iyon ay nagpahinto sa akin. Sa 7 taon naming magkasama, bihira ko siyang marinig na nagsabi ng mga salitang iyon. Hindi mo dapat sabihin ang mga bagay noong isang araw. Matagal ko siyang tinitingnan. Pasensya ka, para saan? Tahimik siya ng ilang segundo. Para sa hindi ko natulungan ang mama mo. Nagtanong pa ako, may iba pa bang dahilan? Tinitingnan niya ako ngunit hindi sumagot. Naintindihan ko. Nagpapasensya ka dahil nahuli ka. Nagulantang siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitingnan ko siya ng tuwid. Ang bagong sasakyan, ang kontrata, at ang OJT trainee, namutla ang kanyang mukha. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi ako sumagot. Matagal siyang tumingin sa akin pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Carla, hindi iyon tulad ng iniisip mo. Mapait akong ngumiti. Paano iyon? Tahimik siya. Ang katahimikang iyon na mismo ang pinakamalinaw na sagot. Tinitingnan ko siya ng huling beses. Umuwi ka na. Lumapit siya ng mas malapit. Carla, maaari ba tayong mag-usap uli? Umiling ako. Wala na tayong pag-uusapan. Matagal siyang nakatayo sa gitna ng koridor nang walang galaw. Hindi na ako lumingon pa dahil alam ko na kung titingnan ko pa ang kanyang likod ay maalala ko lahat ng mga taong nagdaan na totoong nangyari. Matapos matagal na nakatayo si Daniel sa koridor at umalis, hindi pa rin ako lumingon. Alam ko na kung tingnan ko pa ang kanyang likod, maalala ko ang lahat ng mga taong nagdaan na totoo. Ngunit sa ngayon, wala na akong karapatang mahina. Bumalik ako sa waiting area. Si Bea ay natutulog na nakasandal sa balikat ni Kuya Nico na pagod. Tinitingnan niya ako. Ano ang sinabi niya? Umupo ako sa tabi niya. Nagpasensya siya. Nanigas ang kanyang kilay. Tunay na pagpapasensya o basta na lang, huminga ako ng maalwan. Hindi ko alam, ngunit wala na itong kabuluhan. Tumango siya. Tama. Tinitingnan ko si Bea at bahagyang hinila ang buhok niya sa isang panig. Kailangan ko lang mapanatili ang aking anak. Nagsalita si Kuya Nico ng may katibayan. Makukuha mo. Sa tamang oras na iyon, lumapit ang nurse at tinawag ang aking pangalan. Agad akong tumayo. Opo, inaanyayahan kayo ng doktor sa loob para pag-usapan. Tinatamaan ang aking puso ng malakas. May nangyari ba? Pumunta kayo sa silid ng doktor. Ipinatiwala ko si Bea kay Kuya Nico
at mabilis na sumunod sa nurse patungo sa opisina. Ang doktor ng aking ina ay nakaupo sa mesa. Sa mesa ay isang makapal na tumpok ng record. Carla. Opo. Dahan-dahang nagsalita ang doktor. Matapos ang karagdagang 2 araw na pagmamasid, nakita namin na ang tumor ay mas mabilis na lumalagong kaysa sa inaasahan. Naramdaman kong tumigas ang aking lalamunan. Ibig sabihin po, maaari pa kaming magsagawa ng interbensyon, ngunit napakataas ng panganib. Agad akong nagtanong, ilang porsyento? Tahimik ang doktor ng ilang segundo bago sumagot. Mga 30%, inilubog ko ang aking ulo. Mas mababa kaysa sa aking inaasahan. At kung hindi gawin, ano ang mangyayari? Tinitingnan niya ako. Kung hindi gawin, maaari lang siyang mapanatili ng maikling panahon. Gaano katagal? Ilang linggo. Narinig ko iyon at parang bumagsak ang buong mundo. Ngunit pinigilan ko ang aking boses na maging kalmado. Pipiliing gawin ko. Tinitingnan niya ako. Mag-isip ka muna ng mabuti. Hindi. Nagsalita akong napakatiyak. Basta may pagkakataon, gagawin ko. Tumango ang doktor. Kung ganoon, pirmahan mo dito. Kinuha ko ang ballpen, bahagyang nanginginig ang kamay, ngunit nananatiling malinaw ang sulat. Pagkatapos ng pagpirma, alam ko na isinubok ko ang lahat ng natitirang pag-asa. Nang lumabas sa kwarto, parang walang nararamdaman ang mga binti ko. Agad na tumayo si Kuya Nico nang makita niya ako. Paano na? Tinitingnan ko siya at naintindihan niya agad. Kailan? Tumango siya. Nandito ako, kasama mo. Tinitingnan ko siya at natigil ang aking lalamunan. Kuya, takot si Carla. Inilagay niya ang kamay sa aking balikat. Ako rin. Isang salita lang iyon, ngunit sapat para hindi ako maramdamang nag-iisa. Nang gabing iyon, nanatili ako sa ospital kasama ang aking ina. Si Bea ay natutulog ng maayos sa mahabang bench sa tabi ko. Nakaupo ako tinitingnan ang 2 pinakamahalaga sa aking buhay na nag-aalab ang aking puso ng sobra. Nang malapit ng hating gabi, muli na namang natunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Sinagot ko ang tawag. Hello. Lumabas ang boses ng isang babae. Hindi mabilis, hindi nagagalit kundi napakamalambot, napakatahimik. Si Carla ba? Ako si Sofia. Napatigil ako. Sino pong Sofia? Iniisip mo na alam mo kung sino ako. Malakas na humadlang ang aking puso. Ano ang gusto mo? Napakakalmado ng kanyang boses. Gusto kitang makita. Mahigpit na kinuha ang telepono. Para sa ano? Sa tingin ko, may mga bagay kang dapat malaman. Tahimik ako ng ilang segundo. Ano iyon? Dahan-dahan siyang nagsalita. Tungkol kay Daniel. Tinitingnan ko ang pinto ng ICU kung saan nakahiga ang aking ina. Pagkatapos ay tiningnan si Bea na natutulog sa tabi ko. Alam ko na ang tawag na ito ay hindi simple. Nasa ospital ako. Alam ko. Ang sagot niya ay nagpalamig ng aking likod. Nakatayo ako sa ibaba. Agad akong tumayo. Ano ang sinabi mo? Naghihintay ako sa iyo. Mahigpit na hinawakan ang telepono. Alam ko na kung pumunta ako doon ay posibleng madinig ko ang mga bagay na hindi pa ako handa. Ngunit tumayo pa rin ako. Bago umalis, sinabi ko kay Kuya Nico, Kuya, bababa ako sandali. Tinitingnan niya ako. Sino? Si Sofia. Nanigas ang kanyang mukha. Ang OJT trainee. Tumango ako. Agad siyang tumayo. Sasama ako sa iyo. Umiling ako. Hindi na kailangan. Matagal niya akong tinitingnan. Sigurado ka? Sigurado. Buntong hininga niya. Tawagan mo ako kung may nangyari. Tumango ako at mabilis na pumasok sa elevator. Sa bawat palapag na dumaan ay parang nagtitiyak na matagal pa ang oras. Nang mabuksan ang pinto ng elevator, nakita ko na ang babae ay nakatayo malapit sa pangunahing pintuan ng ospital. Nakasuot siya ng puting polo at madilim na pantalon. Magulo ang buhok na nakatali sa likod at napakabata niya ang hitsura. Mas bata sa akin ng ilang taon. Posibleng higit pa. Nang makita niya akong lumakad pabaling sa kanya, bahagyang yumuko siya. Carla, nakatayo akong sapat lang ang agwat. Ano ang gusto mong sabihin? Tinitingnan niya ako ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita. Pasensya na. Bahagya akong nagulat. Pasensya para sa ano?
Dahil sa nagawa ko para sa inyo ay nagkamali kayo. Tinitingnan ko siya ng tuwid. Nagkamali? Tumango siya. Ako at si Daniel ay walang relasyon na tulad ng iniisip mo. Mapait akong ngumiti. Ang litrato, tahimik siya ng ilang segundo pagkatapos ay nagpatuloy. Noong araw na iyon, humingi ako ng tulong sa kanya para sa isang kontrata at ang pagtulong ng ganoon sa kamay ay paano nangyari iyon. Inilubog niya ang ulo. Hindi ko inakala na magiging ganoon ang lahat. Tinitingnan ko siya. Naparito ka para sabihin iyan. Umiling siya. Hindi. Naghintay ako. Huminga siya ng malalim. Naparito ako para sa ibang bagay. Biglang naramdaman ko ang lamig sa aking puso. Ano iyon? Tumingin siya ng tuwid sa aking mga mata. Si Daniel ay naglilipat ng ari-arian. Nagulantang ako. Naglilipat? Tumango siya. Humingi siya sa akin ng tulong sa mga papeles. Tinitingnan ko siya. Tinulungan mo? Umiling si Sofia. Hindi ko ginawa. Bakit? Dahil alam ko na mali ang bagay na iyon. Tahimik ako ng ilang segundo. Kaya bakit mo sinasabi sa akin ito? Tumingala siya at tinitingnan ako. Dahil sa palagay ko ay dapat mong malaman. Matagal ko siyang tinitingnan sa kanyang titig ay walang pagmamataas o kumpiyansa na akala ko ay makikita, mayroon lang kaunting pagsisisi. Salamat, bahagyang nagulat siya. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Huminga ako ng maalwan. Hindi, tahimik siya ng ilang sandali pagkatapos ay nagsalita. Hindi siya masamang tao. Tinitingnan ko siya. Posible ngunit natatakot siya nang mawala ang lahat. Tumango ako. Ako rin. Yumuko siya. Pasensya na. Lumiko ako at naglakad. Nang maisara ang pinto ng elevator sa likod ko, nadiskubrihan ko na nanginginig pa rin ang aking mga kamay ng bahagya. Ngunit sa aking puso ay mas malinaw kaysa dati. Alam ko na kung ano na ang kailangan kong gawin. Nang bumalik sa koridor ng ICU, agad na tumayo si Kuya Nico. Ano ang sinabi niya? Tinitingnan ko siya. Naglilipat ng ari-arian si Daniel. Mahigpit na ginakos ang kanyang kamao. Alam ko na agad. Tinitingnan ko ang pinto ng ICU kung saan nakahiga ang aking ina. Kailangan tayong kumilos ng mas mabilis. Nang matapos kong sabihin ang tungkol sa paglilipat ng ari-arian ni Daniel, agad na tumayo si Kuya Nico sa gitna ng koridor ng ospital. Ang kanyang titig ay hindi lang pag-aalala na malinaw ng galit. Gagawin niya talaga iyon? Tumango ako. Sinabi mismo ni Sofia. Mahigpit na ginakos ang kanyang mga kamao. Kailangan na tayong ipaalam agad sa abogado. Tinitingnan ko ang pinto ng ICU muli. Ngunit sa makalawa ay ooperahan ang mama. Tinitingnan niya ako at dahan-dahang bumaba ang boses. Alin ang mas mahalaga? Gawin mo muna. Tahimik ako ng ilang segundo sa aking puso. Ngayon ay parang 200 na humihila sa akin ng magkabaligtaran. Sa isang panig ay ang aking inang nakahiga sa ICU, sa kabilang panig naman ay ang karapatan ng aking anak at ang aking kinabukasan. Kuya, ayaw ko nang mawalan ng kahit isang bagay pa. Tumango siya. Kung ganoon, gagawa tayo ng pareho. Sa tamang oras na iyon, bumukas ang pinto ng ICU at tumakbo palabas ang isang nurse na tinawag ang aking pangalan. Malakas na humadlang ang aking puso. Opo. Bigla na binagsak ng presyon ng pasyente, pinangangalagaan ng doktor, para bang napurol ang aking mga tainga. Maaari ba akong pumasok? Hindi pa. Nakatayo akong natigil sa gitna ng koridor, sa loob lang ng ilang segundo, wala na halos nararamdaman ang aking mga paa. Inalalay ni Kuya Nico ang aking balikat. Kalmado. Sinubukan ko na huminga ng malalim, ngunit patuloy na nanginginig ang aking paghinga. Mama ko. Dahan-dahan niyang pinigilan ang aking balikat. Okay iyon, ngunit alam ko rin na siya ay nag-aalala tulad ko. Mga 10 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang doktor, at agad akong tumakbo. Doktor, kumusta na ang aking ina? Matagal niya akong tinitingnan, bago nagsalita ng dahan-dahan. Naalagaan na namin siya, sa ngayon ay matatag na. Huminga ako ng malalim ngunit nanginginig pa rin ang mga binti ko. May panganib ba? Mayroon. Isang salita lang ngunit sapat para maintindihan ko kung gaano kabigat ang sitwasyon. Dapat kang maghanda.
Mahigpit na hinawakan ang mga kamay. Sa makalawa ay magpapatuloy pa rin ang operasyon. Susubukan namin. Tumango ako. Wala na akong ibang pagpipilian, kundi maniwala sa salitang susubukan. Nang gabing iyon ay hindi ako umalis sa koridor ng ICU kahit isang hakbang. Si Bea ay natutulog sa mahabang bench sa tabi ko. Si Kuya Nico ay nakasandal sa pader ngunit gising pa rin. Kaming tatlo ay parang naghihintay ng isang bagay na napakanangangamba. Nang malapit ng hating gabi, natunog ang aking telepono. Si Attorney Marco, Carla. Opo, nagdagdag pa ako ng record. Paano ang sitwasyon? Maayos naman po. Ang asawa mo ay nagsimula ng maglipat ng bahagi ng pera sa ibang account. Mahigpit na hinawakan ang telepono. Mapipigilan pa ba? Kailangan tayong mag-file ng emergency petition. Hindi kailanman. Malinaw at tiyak ang kanyang boses. Kailangan gawin bukas ng umaga. Ipinid ko ang mga mata ng ilang segundo bago muling binuksan. Sipo, tinitingnan niya ako ni Kuya Nico. Nagtawag ba ang abogado? Tumango ako. Naglilipat si Daniel ng pera. Agad siyang tumayo. Bukas umaga. Tayo. Tinitingnan ko si Bea na natutulog sa tabi ko at dahan-dahang tumango. Nang sumunod na umaga, gusto ko na sanang umalis sa ospital nang tumakbo ang nurse pabaling sa akin. Carla, muli na namang tinatamaan ang aking puso ng malakas. Opo, gumising ang pasyente. Kaagad ko siyang pinuntahan sa ICU. Nang pumasok ako, nakita ko ang aking inang nakahiga sa kama. Mahina ang titig ngunit nakilala niya pa rin ako. Mama, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nandito si Carla. Matagal niya akong tinitingnan bago dahan-dahang nagsalita ng napakahirap, huwag pabayaan ang anak. Naintindihan ko agad na tinutukoy niya si Bea. Hindi ko pababayaan, dahan-dahang pinisil ang aking kamay at huwag pabayaan ang sarili mo. Nanginig ako. Mama, matagal niya akong tinitingnan. Ang kanyang titig ay hindi na lang pag-aalala. Parang nagtatiwala siya sa akin ng isang napakamahalagang bagay. Mabuhay para sa sarili mo. Yumuko ako at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Naintindihan ko ang sinasabi niya. Hindi lang ang mabuhay pa, kundi mabuhay ng karapat-dapat sa lahat ng pinagdaanan ko. Nang lumabas ako sa ICU, lumingon ako kay Kuya Nico. Kuya, pupuntahan ko ang abogado. Tumango siya. Sasama ako sa iyo. Tinitingnan ko si Bea na humahawak sa aking kamay at nagsalita ng dahan-dahan ngunit napakatiyak. Hindi ko papawalan ng mama at hindi ko papawalan ng aking anak. Nang umaga ring iyon, kasama si Kuya Nico at si Bea, umalis kami sa ospital ng maaga para pumunta sa opisina ni Attorney Marco para mag-file ng emergency petition para mapigilan ang paglilipat ng ari-arian bago pang lumiwanag ang langit ng Cebu City. Matapos ang isang mahabang gabing ulan, ang sinag ng araw na sumisinag sa salamin ng sasakyan ay nagpaalala sa akin ng mga salita ng aking ina ng ilang oras bago, mabuhay para sa sarili mo. Dahan-dahang hinawakan si Bea na nakaupo sa tabi ko. Mama, okay na ba ang Lola Rosario? Ngumiti ako sa aking anak. Nagsusumikap ang Lola. Seryoso ang tango ni Bea, parang naintindihan ang lahat. Tinitingnan ko ang anak ko at naramdaman na mas matibay ang puso ko. Hindi na ako ang babaeng nagtitimpilang. Ina ako ng batang ito, anak ako ng aking ina, at kailangan kong protektahan silang dalawa. Nang makarating sa opisina ni Attorney Marco, naghihintay na siya. Carla, kailangan nating mabilis kumilos. Umupo ako. Opo. Itinulak niya sa akin ang papel para sa petition para i-freeze ang joint account. Kung makakarating tayo ngayon, may pagkakataon pa. Agad akong pumirma, nang walang pag-aalangan. At para sa custody ng anak, paano? Tinitingnan niya ako. Mayroon tayong kalamangan. Ibinigay niya sa akin ang isa pang tumpok ng papel. Ito ang certificate na ikaw ang direktang nag-aalaga sa bata. Tinanggap ko ito, nang bahagyang nanginginig ang mga kamay. Salamat po, tumango siya. May isang bagay pa. Tinitingnan ko siya. Ano iyon? Ang kabilang panig ay nagsumite ng petition para sa joint custody. Natigilan ako. Joint custody? Oo.
Tinitingnan niya ako ng maigi, ngunit ang kondisyon ay si Bea ay titira kasama ang ama. Mahigpit na hinawakan ang mga kamay. Hindi, tumango siya. Alam ko na iyon ang isasagot mo. Tinitingnan ko si Bea na nakaupo sa gilid ng kwarto at nagsalita ng napakatiyak. Hindi ako sumasang-ayon. Bahagyang ngumiti si Attorney Marco. Kung ganoon, magpapatuloy tayo sa litigasyon. Sa tamang oras na iyon, natunog ang aking telepono numero ng ospital. Malakas na humadlang ang aking puso. Hello, lumabas ang boses ng nurse. Carla, bumalik na agad sa ospital. Agad akong tumayo. May nangyari ba? Ang pasyente ay ililipat ng mas maaga sa operating room kaysa sa inaasahan. Kaagad akong lumingon kay Kuya Nico. Operahan na ang mama. Agad siyang tumayo. Halina. Mabilis naming tinakbo ang ospital. Nang makarating kami, nakita ko na ang aking ina ay inililipat na mula sa ICU patungo sa surgical area. Tumakbo ako sa tabi ng kama. Mama. Tinitingnan niya ako. Napakamahina ang kanyang titig ngunit nagsumikap pa rin siyang ngumiti. Nandito si Carla. Mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mo, Mama. Tumingin siya kay Bea na nakatayo sa tabi ko at dahan-dahang tumango. Ingatan ang anak. Natigilan ako. Oo. Nagsara ang pinto ng operating room. Nakatayo ako sa koridor habang parang nakabitin ang aking puso sa hangin. Ang bawat minuto ay parang walang katapusan na matagal. 3 oras pagkatapos, bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor at agad akong tumakbo. Doktor, tinitingnan niya ako pagkatapos ay nagsalita. Matagumpay ang operasyon sa unang bahagi. Nagpalabas ako ng iyak nang mismo sa koridor. Salamat po, tumango siya. Kailangan pa ng pagmamasid. Lumingon ako at niyakap si Bea nang mahigpit. Si Kuya Nico ay nakatayo sa tabi ko. Pula ang mga mata ngunit ngumingiti. Naraanin na ng mama. Tumango ako. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, naramdaman ko na parang makakalanghap na ako. 1 linggo pagkatapos, naganap ang unang conciliation hearing sa korte. Nakatayo ako sa harap ni Daniel, ngunit ngayon ay hindi na ako nanginginig. Tumingin ako ng tuwid sa kanyang mga mata. Hindi ako sumasang-ayon na ibigay ang aking anak. Matagal siyang tahimik, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Ayaw ko ring mawalan ng anak. Sumagot akong napakakalmado. Kung ganoon, huwag mong gamitin ang anak bilang kondisyon. Sa huli, matapos ang maraming hearing, nagdesisyon ang korte na ibigay ang custody ng anak sa akin. Nang marinig ko ang hatol ng huwes, mahigpit na hinawakan si Bea at patuloy na dumating ang luha. Nang hapon ring iyon, dinala ko si Bea sa ospital para bisitahin ang aking ina. Nang makita niya kaming pumasok, mahina ngunit malinaw na ngumiti ang aking ina. Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nandito si Carla. Tinitingnan niya ako pagkatapos ay tiningnan si Bea at ang kanyang titig ay puno ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, alam ko na napanatili ko ang pinakamahalaga sa aking buhay. Ito ay isang kathang-isip na kwento na aking isinulat batay sa mga emosyon at sitwasyon ng tunay na buhay. Ang mga tauhan sa kwento ay hindi kumakatawan sa anumang totoong individual. Mga aral na maaaring kunin mula sa kwentong ito. Sa panahon ng krisis, malalaman mo kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag hayaang ang takot at pagmamahal ay maging dahilan para magpatuloy sa isang mapanirang relasyon. Ang isang ina ay may karapatang ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging sila na may dugo, kundi sila na nandoon kapag kailangan mo sila ng labis. Ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin na hindi ka maaaring matakot, ibig sabihin ay handa kang kumilos kahit natatakot ka. Mabuhay para sa sarili mo at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Salamat sa inyong pakikinig sa buong kwento. Nawa ay palagi kayong ligtas, malinaw ang isipan, at mapanatili ang mga taong tunay na nagmamahal sa inyo sa tabi ninyo.